Channing ay isang mahusay na mag-aaral ng gastronomiya at gustong-gusto niya magluto ng masasarap na pagkain. Isang araw, nahuli niya ang kanyang nobyo na may kasamang ibang babae at dahil sa pagkabigla, nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, ang kanyang matalik na kaibigang si Yun ang nagbabantay sa kanya. Sinabi ng doktor na nawalan siya ng malay dahil sa sobrang pagkabigla. Kasama ang kanyang kaibigan, nagplano siya ng paghihiganti. Naglagay siya ng anunsyo para maghanap ng isang guwapong lalaki dahil plano niyang pagsalosin ang kanyang taksil na nobyo. Ngunit bawat lalaking dumating para sa interview ay mas kakaiba kaysa sa nauna. Sinabi ng kanyang kaibigan na si Yun ang magiging perpektong pagpipilian, pero tumanggi si Channing dahil sa hiya at ayaw niya malaman ni Yun ang kanyang plano. Sa hindi inaasahan, dumating si Yun at nalaman ang tungkol sa anunsyo. Sinabi nitong handa siyang tumulong, ngunit dahil sa sobrang hiya, tumakbo si Channing palayo. Nagtrabaho si Channing ng part-time sa isang restaurant. Sikat siya dahil sa kanyang masasarap na lutuin at nagkaroon siya ng magandang reputasyon dahil sa kanyang mahusay na pagluluto. Isang araw, tumanggap siya ng order at laking gulat niya na ang customer ay ang kanyang dating nobyo kasama ang bagong kasintahan nito na si Minji. Pinili ni Minji ang restaurant para lamang asarin si Channing. Sinamantala niya ang pagkakataon para pagtawanan si Channing. Sa gitna ng sitwasyon, biglang lumitaw si Yun at tinawag si Channing na mahal upang tulungan siya. Dahil sa hindi komportabling sitwasyon, sumunod na lang si Channing sa kanyang laro. Magalang na humiling si Yun ng espesyal na putahe at nang ihain nito ni Channing, niyaya siyang sabayan nitong kumain. Ang kabaitan ni Yun ay lalo pang nagpagalit kay Minji, na tumayo at nagbitaw ng masasakit na salita laban kay Channing. Gayunpaman, pinigilan siya ni Yun, dahilan para umalis itong galit na galit. Nagpasalamat si Channing kay Yun, ngunit sinabi nitong hindi iyon libre. Ipinaliwanag ni Yun na abala ang kanyang mga magulang sa trabaho at hiniling na lutuin siya ni Channing ng pagkain tuwing may pagkakataon. Kinabukasan, pinagalitan si Channing ng kanyang mga kasamahan sa kwarto dahil hindi sila nakatulog noong gabi. Pagdating niya, lasing na lasing siya at nagsuka, kaya labis siyang nahiya at humingi ng tawad. Sa trabaho, pinagalitan din siya ng kanyang boss dahil uminom siya sa loob ng restaurant at siya ang naglinis ng kalat. Bilang parusa, pinawasan ang kanyang sahod para sa mga pinsala. Dumating si Yun sa restaurant at humiling ng espesyal na putahe. Habang inihahanda niya ito, naalala ni Channing ang mga sandaling niluluto niya ito para sa kanyang dating nobyo. Napagtanto niyang hindi pa rin niya tuluyang nalilimutan ang relasyon nila, kaya umalis siya upang magpahinga. Napansin ni Yun ang kanyang lungkot, kaya't nagpasya siyang bigyan ito ng espasyo. Habang naglalakad si Channing, nawalan siya ng atensyon at natapilok. Nasaktan ang kanyang mata. Sa kabila nito, nagdesisyon siyang suportahan si Yun sa laro ng basketball. Naglaro si Yun laban sa koponan ng dating nobyo ni Channing. Masaya si Channing habang pinapanood si Yun at masiglang sinusuportahan ito. Ngunit bigla siyang natamaan ng bola. Nag-alala ang kanyang dating nobyo, ngunit si Yun ang nagdala sa kanya palayo mula sa laro. Dahil nasa araw ng pahinga si Channing, niyaya siya ni Yun na pumunta sa bahay nito. Ngunit kahit na nasaktan siya, pinagluto siya ni Yun na labis niyang ikinainis. Habang naliligo si Yun, aksidenteng nasugatan ni Channing ang sarili. Lumabas si Yun upang alamin ang nangyari, at pagkatapos kamutin ang sugat ni Channing, biro niyang tinanong kung kinakabahan ito dahil nakatuwalya lang siya. Agad itong itinanggi ni Channing. Sa nakakatuwang kilos ni Yun, tinanong nito kung bakit nakapikit siya, naghihintay ba siya ng halik. Dahil sa inis, sinabi ni Channing na siya naman ngayon ang magluluto bilang parusa. Habang hinihintay niya, naisip niyang baka gumagawa si Yun ng masarap na pagkain. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Nasunog ni Yun ang pagkain at halos masunog ang bahay. Upang hindi siya masaktan, nagdesisyon si Channing na tikman ang luto ni Yun. Ngunit nalaman nila na napakasama ng lasa ng pagkain, kaya nagtawanan na lamang sila. Pagkatapos, hiningi niya kay Yun na samahan siya sa isang kampo ng kanilang universidad. Dahil pupunta rin doon ang kanyang dating nobyo kasama si Minji at ayaw niyang mag-isa. Iminungkahi rin niya na magsuot sila ng damit para sa magkasintahan. Sa kanyang gulat, sila rin Minji at ang dating nobyo niya ay nakamatch na damit. Ngunit hindi nito nasira ang kanilang araw. Sila ni Yun ay nag-enjoy ng husto. Naging seloso ang kanyang dating nobyo at tinanong kung ginagawa niya iyon para asarin siya. Ngunit inilagay siya ni Channing sa kanyang lugar at ipinaalala na siya ang nagtaksil. Nang dumating ang gabi, nagmungkahi si Minji ng laro kung saan ang talo ay kailangang uminom. Subalit isa pala itong patibong dahil si Minji at ang kanyang mga kaibigan ay sinadyang talunin si Channing upang malasing ito. Napansin ni Yun ang ginagawa nila at sinubukang tulungan si Channing, ngunit nalasing na ito at gustong magpatuloy sa laro.
Sumali sila sa isang laro para sa magkapareha at nagdesisyon si Yun na samahan si Channing upang hindi siya mag-isa. Gayunpaman, muling nandaya si Minji at sinadya niyang pabagsakin si Channing. Inalis siya ni Yun mula sa lugar habang pinapagalitan sa daan at pinaalalahanan siyang hindi niya kailangang patunayan ang sarili dahil isa siyang malakas at kahangahangang tao. Dahil sobrang lasing, nag-inarte si Channing ng malaki kaya't binuhusan sila ng isang kapitbahay ng tubig. Pagdating nila sa bahay, ayaw ni Channing matulog. Bigla niyang sinimula ng magbihis, kaya tumalikod si Yun upang hindi siya makita. Nang gabing iyon, nagising si Channing at napansin niyang nilalagnat si Yun at kiniginaw. Inihanda niya ito ng tsaa para gumaan ang pakiramdam nito at nilagyan ng malamig na tuwalya sa noo. Kinabukasan, napansin niyang nakaibang damit siya. Dahil hindi niya naalala ang ginawa niya habang lasing, nagalit siya at nahiya. Pagkatapos, naghanda siya ng isang masarap na putahe bilang pasasalamat kay Yun sa pag-aalaga sa kanya. Sinabi ng kanyang kaibigan na tila gusto niya si Yun, ngunit marin niya itong itinanggi. Nang hanapin niya si Yun, nakita niya itong kasama ang isang babaeng kaklase. Dahil dito, nadismaya siya at umalis. Sinabi ng babae kay Yun na sundan si Channing para ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit nagdesisyon si Yun na gumawa ng ibang paraan. Hiningi niya ang tulong ng babae para sa isang plano. Dinala niya ang babae sa isang pagtitipon kung nasaan si Channing at ang kanyang kaibigan. Nagkaroon ng malaking kalituhan dahil gusto ni Yun pagselosin si Channing, habang si Channing naman ay nagpanggap na hindi siya nagseselos. Ang parehong bagay ay nangyari habang nanonood sila ng pelikula. Sa wakas, napuno na ang mga kaibigan nila at pinagalitan silang dalawa dahil parang mga bata ang kanilang asal at sinabihan silang linawin ang kanilang nararamdaman. Nagpasya silang maglakad-lakad at dito'y pinakita na tagal na silang magkakilala mula pa noong bata pa sila. Noon pa lang, may gusto na si Yun kay Channing, ngunit hindi niya alam kung paano ito ipahayag. Makalipas ang ilang taon, naglakas loob siya, ngunit huli na dahil naunahan na siya ng iba. Ngunit nang makita niya ang anunsyo ni Channing, alam niyang iyon ang kanyang pagkakataon. Mula noon, naganap ang lahat ng kanilang pinagdaanan hanggang sa tuluyan na nilang sinimulan ang kanilang relasyon. Pagkalipas ng isang linggo, tinanong ng kaibigan ni Channing kung paano nangyari ang kanilang unang halik. Sinabi ni Channing na hindi pa ito nangyayari. Ipinakita na sinusubukan ni Yun na maging romantiko ngunit hindi niya alam kung paano ito gagawin. Tinitingnan niya si Channing na madalas sa klase na nagdulot ng pagkaasiwa sa dalaga. Araw-araw din niyang binibisita si Channing sa trabaho nito. Kapag bumabati o nagpapaalam, hindi nila alam kung paano ito gawin dahil matagal na silang magkaibigan at nahihirapan silang magbigay ng kanilang unang halik. Sinabi ng kaibigan ni Channing na dapat siyang maging mas maasikaso at magiliw. Ngunit hindi rin ito nagtagumpay at nauwi lamang sila sa mas malaking kalituhan. Sa pangalawang mungkahi, sinubukan niyang sabihan si Yun ng magagandang salita sa ilalim ng liwanag ng buong buwan, pero hindi pa rin ito naging epektibo. Isang gabi, habang natutulog si Yun, nilapitan siya ni Channing upang bigyan ng halik, ngunit nagising ito at naputol ang sandaling romantiko. Nang gabing iyon, nagtrabaho si Channing hanggang huli. Dumating ang dating nobyo niya na lasing at naghahanap ng gulo. Dumating si Yun upang iligtas siya, ngunit ipinakita ni Channing na kaya niyang ipagtanggol ang sarili. Dumating si Minji para sunduin ang dating nobyo at sinabi na may mga problema sila. Sa kabila ng lahat, sinabi ng bida na alagaan si Minji ang nobyo nito. Dahil mabait naman siya, ngunit nalilito lamang. Pinagpala niya sila at hiniling ang kanilang kaligayahan. Dahil sa pagiging taos-puso ni Channing, humingi ng tawad si Minji para sa lahat ng nagawa niya at nangakong hindi na siya guguluhin. Pinati siya ni Yun sa kanyang pagiging mature at sinubukan niyang gamitin ang pagkakataon para makuha ang inaasam nilang halik. Ngunit umalis si Channing na naputol ang kanilang romantikong sandali. Palapit na ang kaarawan ni Yun, kaya't humingi si Channing ng tulong sa kanyang mga kaibigan upang magmukha siyang maganda. Nagplano siya ng isang sorpresa sa isang terasa. Ngunit nagkaroon ng mga problema. Nang magluluto na siya, nalaman niyang wala pala ang maliit na tangke ng gas sa kalan. Pagkatapos ay pumunta siya para kunin ang dessert. Ngunit natunaw na ito. Hindi siya sumuko at naglagay ng musika. Ngunit hindi rin gumana ang radyo. Naiinis, nagalit siya at nagtantrums. Pinakalma siya ni Yun, sinasabing hindi niya kailangang mag-alala dahil ang pagiging kasama niya ay ang pinakamagandang regalo. Nagdesisyon silang umuwi, ngunit sa kanilang malas, sarado ang pinto. Pinakalma ni Yun si Channing habang nakaupo sila sa isang swing at nag-usap sila buong gabi hanggang makita nila ang napakagandang pagsikat ng araw. Ilang sandali pa, dumating ang guwardiya at galit na sinita sila dahil hindi niya nagawa ang kanyang ronda para buksan ang pinto.
Ipinakita ng gwardiya ang isang pindutan na nakakapagbukas ng pinto na nagdulot ng kanilang kahihiyan. Palapit na ang mga pagsusulit sa unibersidad. Dahil medyo tamad si Channing, nagdesisyon si Yun na tulungan siya. Nag-aral sila ng magkasama kahit saan, kahit sa trabaho. Sa huli, nagawa ni Channing ang pagsusulit na maayos dahil sa kanyang pagsusumikap. Pagkatapos, nagpasya sila kung saan nila gugugulin ang kanilang bakasyon at napili nilang pumunta sa bahay ng mga magulang ni Channing. Dahil matagal na silang magkaibigan, kilala na si Yun ng mga magulang ni Channing at magiliw siyang tinanggap. Sa hapunan, binigyan na ama ni Channing si Yun ng isang baso ng alak. Dahil hindi sanay si Yun sa pag-inom, mabilis siyang nalasing. Tinanong siya ng ina ni Channing kung may nobya siya, ngunit tinakpan ni Channing ang bibig niya at sinabing single pa siya. Sa kanyang kalasingan, hiningi ni Yun ang pahintulot ng mga magulang ni Channing upang maging magkasintahan sila. Natawa ang mga magulang ni Channing sa kanyang aksyon dahil alam nilang mauwi sila sa relasyon. Pagkatapos, ipinakita ng ama ni Channing ang isang pamana ng kanilang pamilya, isang baston. Natakot si Yun at inakalang gagamitin ito ng ama ni Channing upang saktan siya, kaya't ipinagtanggol niya ito. Ngunit ang totoo, ibibigay pala ito ng ama bilang regalo kay Yun. Nagdulot ito ng isang masayang kaguluhan at dito nagtapos ang kanilang nakakatawa at kakaibang kwento ng pag-ibig.